Let's give one more clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah! Pakibati nyo yung mga nasa kaliwa at kanan, na harap, likod po ninyo ng isang pinagpalang umaga. Baka may bagong kapitbahay po kayo. Maging yung mga nasa overflow room at lahat po ng mga naka-monitor sa atin pong FB Live. Again, a blessed morning po sa inyo pong lahat. Samahan niyo po ako dito po sa Ephesians 5, verse 8 hanggang 16. Ang sabi po dito, "For you were once darkness, but now you are the light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Having nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, 'Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.'" Verse 15, "Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil." Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita. Gagamitin ko po na titulo yung mismong theme ho natin for this month of August. Arise and build an enemy-defeating army. Ako po ay nagtapos sa kursong Marine Engineering at minsan po ako'y nangarap na maging isang military nung ako po'y bata. Kaya nung ako po'y high school, kahit mahirap, nag-COCC po ako. Sa CAT, pumasa naman, naging officer nung high school. Dala-dala ko po yung ganong passion nung nag-college. Kasi nung nag-college po, gusto ko naman makapasok sa military. Pinangarap ko na mag-inquire sana sa PMA. Kaya lang po, unang requirements pa lang, bagsak na po ako. Hindi dahil hindi ko kayang exam, kundi dahil yung height ko po kulang. Kaya nagsiman ako. Yun po yung in-embrace ko na lang. Masyado akong natutuwa na nag-e-enjoy na makita yung suot nila, na lalo na kapag si Haji din, bagabat BFP. Ang ganda ng uniform, ganda ng gupit. Yung kapag kami parade, ang ganda, yung harap sa likod, kaliwa kanan, tikas pahinga, kakatuwa. At kapag nakikita ko po yung mga Special Action Force, mga Elite Armies, mga Navy SEAL, mga Scout Rangers, nakaka-enjoy tignan. Lalo na kapag may mga na-accomplish na mga misyon. Gusto ko pong ipaalam sa inyo pong lahat ngayong umaga, meron tayong laban na dapat maipanalo. Hindi man tayo naka-uniform bilang mga literal na mga military or army, meron tayong laban na kailangang harapin. Amen po ba? Tingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Mukha ho bang may laban na pinagdaraanan? Nasaan ang kamay ng mga palaban sa lugar na ito? Nasaan ang kamay ng mga palaban sa lugar na ito? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Bakit ko po nasabing palaban ng mga kamay na yan? Sa dinami-rami ng mga hamon na dumating sa buhay po ninyo. Na dumating sa buhay po natin hanggang ngayon, nandito ka pa rin, kaya mo pa rin itaas ang iyong mga kamay at magpupuri tayo sa Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Tayo na marahil nakapag-overcome ng sakit at karamdaman, kumusta na po kayo ngayon? Ngayon ng umaga nabanggit ko, Sister Elsa, fighter, cancer survivor, Sister Beng Lumba,
isang link ng Diyos, cancer survivor. Inilaban ang kalusugan para sa Diyos, para sa pamilya. At marami pa po mga testimonies. Mga taong bagsak ang negosyo, mga kapatid po natin na tinamaan, marahil ng krisis, bumagsak ang negosyo, pero inilaban at ngayon po muling nagtatagumpay sa buhay. Ilang mga kabataan ang nakita ko po nung una wala na halos makitang magandang direksyon, hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang pero nangarap, hindi bumitaw, inilaban yung pangako ng Diyos sa kanila, nagtagumpay for the glory of God. Hallelujah! Sige, wag nating tipir ng ating pong Panginoon. Nakakatuwa ho na marinig yung mga lumang kanta kanina. Amen ba? Iba talaga pag veteran yung kumakanta, no? Yung mga kanta sa baul. Napaka-very anointed ng mga songs na yon. Pero may isang lumang kanta na lagi nating inaawit. Hindi ko alam ano ang dating sa inyo kapag inaawit po natin ito. Ang sabi ho dun sa kanta, ang buhay Kristiyano'y, ulitin ko po, ang buhay Kristiyano'y, akala nyo ba ordinaryong kanta lang yon? Para sa akin po, hindi. Ito po'y isang awitin na pwedeng awitin ng mga matured na Kristiyano na anuman ang sitwasyon sa buhay, may ngiti sa kanilang mga labi. Hallelujah! Totoo ang kasabihan, ang buhay Kristiyano ay, palakpakan nyo naman po ang ating pong Panginoon. May iba po kasi survival na lang. Makaraos lang, okay na. Ibang hindi na lumalaban, ayaw nang pumitik ba? Isa ho sa madalas naririnig natin kay Bishop Brother Eddie na tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Kaya nga yung tema ho ng ating worldwide anniversary is about revival. Para makita natin ulit yung pangangailangan po natin, tayo po bilang mga tagapanguna with our leaders, Madam Lilian and Pastor Alex and all the pastors po, ang tinanggap po naming responsibility sa Diyos ay para tulungan ang bawat miyembro po natin na tumibay ang bawat spiritual na buhay po natin. Matuto tayong lumaban. Yung pakikinig natin every week ng preaching, ito yung nakakatulong sa ating lahat. Amen po ba? That is our goal. That is our objective. Maging matibay po tayo sa bawat hamon na dumarating sa buhay po natin. Noon po wala tayong consciousness, ano yung problema. Basta alam natin may problema. Hindi nga tayo nagko-consult sa Diyos eh. Noon po, ultimong maliit na klase ng problema, minimajor natin. Pero iba na ho yung panahon po ngayon, nagbagong lahat. Iba na ang perspective ho natin. Lumalim yung ating pagtitiwala at pagkakakilalan sa atin pong Panginoon. Sabi ho sa Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Malinaw ang sinasabi po ni Apostle Paul. Ito po ang focus ng mga preaching messages this month. Ang labanan po natin ay hindi labanan sa laman, kundi labanang pang-espiritual. Amen po ba? Psalm 27 verse 1 to 3. Sobra po akong na-in love sa chapter na ito ng Psalm 27. In verse 1 to 3, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, then I will be confident. In verse 13 to 14, same chapter po ng Psalm 27, I am still confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Sino dito yung nangangarap na gustong maging matagumpay sa buhay? Meron tayong kailangan gawin ngayong umaga. Amen po ba? Pakisabi nga sa katabi niyo, mag-practice ka na.
Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay, may kailangan kang gawin. Silipin po natin 3 mahalagang bagay. Una po, practice resistance. Being sensitive to the attacks of the enemy. Sabi ko nga kanina, noon wala naman tayong pakialam sa atake ng kaaway eh. Di ho ba? Ginogoyo na nga tayo at lahat. Ultimong sigarilyo, di mo overcome. Ultimong bote ng alak, hindi mo mapagtagumpayan. Pero iba na ho ngayon. Sensitive na tayo sa galaw ng kaaway. Amen po ba? Kaya na nating labanan. Ulitin ko po yung verse sa Ephesians 6:12. That our struggle is not against flesh and blood. Uulit-ulitin ko po ito. Our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces in the heavenly realms. Gisingin natin ang ating pong kaisipan, ang ating damdamin. Obserbahan po ninyo yung araw-araw na klase ng buhay na meron po kayo. Saan nyo inuubos ang inyong lakas? Anong area ng buhay nyo ang lagi kayong nasusubok at madali kayong bumigay? Meron tayong ganong tendency, amen po ba? Amen? May kausap po ba ako ngayong umaga? Yung iba ho, nasaan yung mga kapag ulo na uminit, pati tubig na malamig, damay. Hello? Nasaan ho dito yung kapag ho medyo inis na yung 2 platong hinugasan pag natapos sa 8? Bakit? Yung sobrang inis na idadala sa plato. May kausap pa po ba ako ngayong umaga? Hello? Practice resistance, being sensitive to the attacks of the enemy. 1 Peter 5:8. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ito napaka-basic lang hindi ang kapitbahay niyong kaaway niyo. Na kung ibig sabihin, kung yung kapitbahay po ninyo wala nang ginawa araw-araw kundi girahin ka, huwag kang gumanti. Huwag mo namang, yung simple ho, na napaka-basic. Kasi Kristiyano ka na Di ho ba? Pero pag gumanti ka, bumato ka rin, tapos narinig sa bahay mo, praise and worship songs, praise God. Paalala po sa mga nanay, hindi po ang asawa nyo ang kalaban nyo. Ba't may bumubulong yata? Uulitin ko po, hindi ang asawa nyo ang kalaban nyo, it's the spirit. Doon kayo mag-focus. Huwag yung harapin nyo ang asawa nyo at ikaw na demonyo ka. Come out! Masampal ka ng asawa mo, hindi naintindihan yun Buti pa pag natutulog, naghihilik, kuha ka ng oil, i-anoint mo ng oil. Yung 2 litro para mas effective siya. Ang dali nating bumigay. Hindi ba natin naintindihan na ang laban sa buhay ay labang pang-espiritual? Nakukuha niyo ibig sabihin? Kaya lang mahilig tayong rumesbak Di ho ba? Rumeresbak tayo, literal. Isang mahalaga pong paalala po ito sa atin, we need to be sensitive sa mga pakanahon ng kaaway. Ginuguluhan niyang buhay po natin. May isang article ako nabasa about dito po sa eagle at saka sa snake na napakaganda. Pakita ho natin. Ang eagle meron siyang kakaibang strength pagdating sa air, pag lumipad po yan. Yung vision po niya napakatalim, napakatalas. Kahit moving, pag nakita niya, kayang dagitin. Ang snake, meron din namang kakaibang strength po yan. Pero ito yung sabi dun sa article. The eagle does not fight the snake on the ground. It picks up into the sky and changes the battleground. And then releases the snake into the sky.
The snake has no stamina, no power, no balance in the air. It is useless, weak, and vulnerable, unlike on the ground where it is powerful, wise, and deadly. Ang agila po, matalino siya. Alam niya, hindi siya uubra sa snake kapag sa ground po sila nagbanatan. Ang gagawin po ng eagle, teteknikan po niya yung snake. Sige lang, pumorma ka, cobra. Biglang kukunin ho niya ng kanyang matatalim na mga kuko at kanya pong ililipad sa mataas. Ang tawag yata ng mga nakakaintindi sa magpa-hyperventilate yung snake. Sino sumakay na ho ng Ferris wheel dito? Ang masarap, pataas, mababa. Wala. Parehas walang masarap. Pero pag pababa, yung parang yung kaluluwa mo naiiwan at ididikit mo sa katawan mo. Tama ho ba? Yun ho yung nararamdaman ng snake hanggang sa manghina, mawala ng hininga, hanggang sa manlupaypay, sasabihin na lang ng agila, goodbye. Ganon tayo dapat makipaglaban. Huwag sa battleground ng kaaway, mag-iba ka ng battleground, gamitin mo yung tuhod mo, iluhod mo. Amen po ba? Huwag mong gamitan ng theology, gamitan mo ng neology. You know neology? Kung yung asawa nyo, 30 taon nyo ng problema, pagtiyagaan nyo na. Nandyan na po yan eh. Walang solian. Ginusto nyo eh. Di ho ba? Amen po ba? Huwag mo siyang patulan sa laban niya. Magbago ka ng battleground. Doon ka sa kwarto, mag-pray ka. Hingi ka ng lakas sa Diyos. Amen po ba? May kausap po ba ako this morning? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Isa ho sa pinakamalupit na armas ng kaaway is the spirit of condemnation. Yung uusigin ka. Yung galing ka sa isang buhay na tila baga napakamiserable, ang laging ipinapakita ng demonyo sa iyo yung nakaraan, ipamamukha niya sa iyo na talunan ka, na walang nagmamalasakit, walang nagmamahal sa iyo. Yun ang demonyo kasi. Anong sabi yun ng Romans 8 verse 1? There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. And in John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might save through Him. Meron po tayong pamilyang kailangang ilaban. Ngayon po, base po sa article ng House of Congress, ito ho yung latest na nakalagay po doon, that there are 3 out of 5 Filipinos want divorce to be legalized. Ito po yung nakakalungkot. Ito po yung nilalaban ni na Brother Eddie. In fact, bugbugan po doon sa Congress. And sa Senate po, praise God, we have Senator Joel, mga kakampi po niya naroroon para pigilan itong mga bills na ito. Imagine niyo ho, 3 out of 5 Filipinos want to divorce to be legalized. Kumbaga ito yung parang pinakasagot daw sa kanilang mga panalangin. Pero hindi po eh. Kailangan po nating ipaglaban ang pamilya po natin. Huwag tayong maging US. Sa US po, over the counter na lang ang pagpa-file ng divorce. Ba't ka nag-file ng divorce? Naghihilik eh. So po yun. Yung ang babaw ng dahilan, hindi na natin nakukuwang ilaban. Pakiusap ko po sa inyo mga nanay, mga tatay, if you are struggling sa inyong relationship, please pray to the Lord. Be sensitive. Lalo na pares kayong uma-attend. Huwag na po kayong pumunta sa isang TV station para ireklamo yung problema ho ninyo. Marami na pong ginagawa yun. Dadagdag pa kayo. Kakahiya, di ba? Di ba? Huwag na ho. At huwag nyo na hong pabayaan na malaman pa ng kapitbahay dahil hindi makontrol yung sarili ho. Huwag na ho. At huwag nyo sanang ilagay sa alangan ng inyong mga anak na patatayuin nyo sila, o mamili ka, saan ka sasama, kanya, akin. Huwag pong ganun.
Sa loob pa lang ng bahay, ayusin na ho natin. Bakit? Sinasamahan po tayo ng Diyos eh. Amen po ba? Sige nga ho, palakpakan po natin ang Panginoon. Naobserbahan po namin dalawa ni Sister Tay. Nagbabantayan po kami ng wife ko eh. Ang observation po namin, kaming dalawa, magkaibigan, magbarkada, yun po kami. Very intimate yung amin pong relationship. At pinagpipray ko kahit na siguro tumanda na ho kami. 30 years, 40 years sa aming relationship, 50 years man po ang aming relationship, gusto ko nag-holding hands pa rin kami. Hindi yung pag mga tatay, mga nanay, opo. Dapat kahit na thunders na po kayo, yeah. May paalala ko sa mga kalalakihan, tandaan niyo po ang birthday ng misis niyo para walang gera. Yeah. Tandaan niyo po ang inyong wedding anniversary para walang gulo sa bahay. At pati yung birthday ni Muning, tandaan niyo na rin. Naku, yung ibig sabihin, dapat habang tumatagal ang relasyon ng mag-asawang Kristiyanong malalim sa Diyos, lalong nagiging matibay for the glory of God. Hallelujah! John 10 verse 10, ito ho, hindi na sikreto ito eh. Nire-reveal nga ng Lord yung salita ho niya para mawarningan po tayo. The thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life and have it more abundantly. And in 2 Corinthians 2:11, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Ito po'y mahalagang paalala sa unang punto ko po. Practice what? Practice resistance. Before ako mag-transition sa point number 2, pwede bang malaman yung mga dog lover po dito? Nasaan yung mga dog lover na katulad ko? Oh, praise God. Nasaan? Oh, cute. Yung mga merong pitbull, yung mga may Rottweiler, yung mga may Doberman. Oh, congratulations. Ako po meron ako sa bahay, Belgian Malinois. Ang tanong ko sa inyo, sinong nasusunod? No, tapatan tayo. Sinong nasusunod sa inyong alaga? Kayo o siya? Kayo? Talaga? O sige po, punta ako sa bahay niyo bukas. Itali natin ang aso nyo, palakarin natin. Tignan natin kung sinong susunod. Sigurado ko lang, ganitong forma bukas. Tama, mali. Magpalit na kayo. Kayo nang sumunod sa kanya. Ito yung buhay. Pilit tayong dinadaya ng kaaway na alam natin, ang authority po natin, pero pilit tayong nagpapatianod sa mga pandaraya po niya. Maging matapang po tayo. Maging sensitive tayo sa bawat pakana at panloloko ng kaaway sa atin. Amen po ba? Let's give one more clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah! Ikalawa ho, napapraktisin po natin, practice resilience. Being tough in facing life's challenges. Sa buhay Kristiyano po, hindi patagalan, kundi patatagan. Patibay ng dibdib. Ephesians 6:10-11, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Ganda hong paalala ho nito. Be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take stand against the devil's scheme. And dun po sa verse 15 and 16 na binasa ho natin Ephesians 5 kanina, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Tinignan ko yung kahulugan ng resilience, the capacity to withstand or to recover quickly. Everybody say quickly.
from difficulties and toughness. It is the ability of a substance or object to spring back into shape or yung tinatawag nilang elasticity. Yung kapag nadapa ka, bangon agad. Amen po ba? Literal ho, tanungin ko kayo, anong itsura nung taong nakadapa ng 2 oras? Di ba pangit tignan? Tagal mo namang bumangon dyan, nasubsob ako eh. Oo nga, 2 oras ka nang nakasubsob. May mga Kristiyano hong ganun eh. Ang tagal na nung mga napagdaanan, hindi ka makapag-move on. Mga young adult, hello! Kung ayaw sa'yo, hayaan mo. Huwag nang mag-emo ba? Alam mo emo, G? Emo. Pipili pa ng kanta. At mag-headset. Siya lang mag-isa hindi ko kaya nalimutin kita. Masdan mo, lumuluha nga. Lalo mong pinaparusahan ng sarili mo. Move on! Marami pang kakatok dyan. Para may umakyat ng ligaw sa'yo, paggawa ka ng hagdan sa bahay kahit walang second floor. Para at least may aakyat ng ligaw, madam, kasi walang aakyat eh. Hello, mga young adult! Amen po ba? Yun ang word na resilience. Madali tayong makabangon, madali tayong makarecover. Tignan nyo nga ho yung katabi ho ninyo, blooming ba? Hindi halata na may problema. May kasabihan po na ang sabi ho nila, ang sundalo habang nasusugatan, lalong tumatapang. Gagamitin ko yun sa mga GIL. Ang GIL habang nasusugatan, lalong tumatapang. Amen. Walang sukuan. Hindi po ito panahon ng pag-atras. Nakita ko itong salitang ito at masyado itong nagbigay ng motivation sa akin. Ito po'y nagpapakita ho ng katatagan ng puso. Nagpapakita ho ng katatagan ng dibdib sa anumang hamon ng buhay. Ang goal ng kaaway, i-discourage ka, i-disappoint ka. Lahat po ng klase ng mga strategy, gagawin po niya para manghina ka. Meron pong isang kapatid po na seryoso ho siya nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, hanggang kailan po kayo itong problema na meron ako? Seryoso po siya. Hindi na ba matatapos to, Pastor? Kilala naman po niya ako sa pagiging medyo mapagbiro. Sabi ko, sige po, tapusin na po natin. Ini-invite ko po siya sa poblasyon sa Santo Tomas para mag-order na po kami. Kasi yun po ang factory ng mga ataol doon sa... Nakukuha niya ibig sabihin, hindi matatapos yan. Meron ngayon, mawawala bukas, welcome next week. Dito po sa kongregasyon, maging sa overflow room, baka meron na pong gustong ayaw na ho ng problema, itaas niyo po ang kamay niyo, mamaya usap tayo. Isa lang sasabihin ko po at papanalangin ko sa Lord. Isa lang. Lord, kunin mo na. Gusto nyo? Di laban lang. Amen po ba? Pakisabi nga ako sa katabi nyo, laban lang. Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Minsan kasi nakakalungkot, pati yung kapag subukan sa buhay, kinukumpara. Uy, buti ka pa, Haji, yung pagsubok mo hindi masyado mabigat, yung akin ang bigat-bigat. Uy, buti pa si Sheena, konti lang ako, ang dami. Pati yun, kinahiinggitan nyo. Ibig sabihin nyo nung kanya, yun ang kaya niya. Yung iyo, marami, di congratulations! Importante lang ho, sa bawat pagtatapos ng problema natin, may natututunan ka. Amen! May mga gintong aral ka kapag nag-graduate ka sa ganitong level 1 ng kapagsubukan. Oh, walang ulam, walang bigas, walang pang-enroll. Level 1. Hallelujah. Level 1 yan? Level 1 yan. Ano sa tingin nyo? Anong level yon? Level 15 sa inyo yon? Ano ko?
Kadaming relief ngayon, Oo. Yung binigay ni Mayor, spam ang dumating, maling. Hindi, na-filter kasi, di ba? Filter. Level 1 yan. Walang ulam, walang... Level 1. Pero pag nag-level up yan, may matututunan ka. Binanatan ng kaawa yung family nyo, may nagkasakit. Ibang level yan. Medyo sensitive yan. Pero lumaban ka. Hallelujah. May lesson kang natututunan. Hindi pwedeng wala. Look at Apostle Paul. Ito po talagang manggigigil ka eh. Talagang sasabihin mong wala kang karapatang sumuko kapag nabasa niyo po ang talatang ito. 2 Corinthians 11:21-31. What anyone else dares to boast about, I am speaking as a fool. I also dare to boast about. Are they Hebrews? So I am. Are they Israelites? So I am. Are they Abraham's descendants? So I am. They are servants of Christ. I am out of my mind to talk like this. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flung more severely, and been exposed to death again and again. Verse 24. 5 times I received the Jews and 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, danger in bandits, danger from my own countrymen, danger from the Gentiles, danger in the city, and danger in the country, in danger of sea, in danger from false brothers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Verse 28, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak. Who is led into sin, and I do not inwardly burn. If I must boast, I will boast all the things that show my weakness. The God of Father of the Lord, who is to be praised forever, knows that I am not lying. Sige, palapakan po natin ng Panginoon. Binabasa ko lang yung naranasan ni Pablo, napagod ako eh. Alam niyo ba yun? Yung binabasa ko pa lang, parang napagod ka na. Siya literal naranasan niya eh. Tumigil ba siya? Tumigil ba si Pablo? Walang sukuan to. Pakisabi niyo ako sa katabi ninyo with love, huwag kang sumuko. Let's give one more clap offering to the Lord Jesus. It's hard to beat a person who never gives up. Mahirap pong pasukuin yung katabi ninyo. Niwala kayo sa akin. Mahirap pong pasukuin yan. Lumalaban po yan. Sabi dito, Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Bukod kay Paul, another character sa Bible, I remember Job. No need to elaborate ko lang yung time. Pero grabe yung katatagan ng taong ito. Sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay po niya dumating, lahat ng aspeto ng buhay niya tinamaan, Job chapter 1 verse 20-22. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gives, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Look at his attitude. Anumang dumating na hamon sa buhay po ni Job, hindi nagbago yung kanyang pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Napakabigat po nung kanyang mga statement. Hubad akong pinanganak sa mundong ito, hubad akong mawawala. Ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang kukuha. Yung pinaka-powerful word niya, purihin ang pangalan ni Yahweh. Hallelujah! Ganun dapat tayo.
Sa bawat pagbangon po natin, na itataas pa rin natin ang pangalan ni Jesus. Ano yung una? Ano yung first point natin? Practice resistance. Number 2, practice resilience. Then the third po, at dito ako magwawakas. Practice reliance. It's about demonstrating our faith and trust to our Lord. Nasabi ko po kanina na kung saan pa ba nakadepende ang buhay po natin. Saan nakaangkla ang buhay mo? Saan ka nakatayo? Sa iyong galing? Sa iyong talino? Sa iyong kakayanan? Kanina ang ganda ho ng impression ng Lord kay Brother Tim. Yung sasakyan niya na bago ho yun eh. Pero makita niyo yung mga lumusong sa baha. Kahit hammer pa yan. Kahit sabihin mong Lamborghini yan, pag inilutang na ho yan ng baha, wala na hong silbi. Yung mga kapatid sa San Simon, gustong mag-food panda at gustong mag-grab. Meron bang grab na naka-motorboat or naka-jet ski? Wala. Pero may pera sa bulsa, pero hindi mabili yung gustong bilhin. Bakit? Nasa ganung sitwasyon. Ito yung pinapakita ho ng Diyos sa atin eh. Wala kang pwedeng maipagmalaki. Last Sunday ho, dumudugo yung puso ko during the cancellation po ng Sunday service. Alam po ni Pastor Alex, nagbibigay kami ng feedback. Minalin, Makabebe. Majority po last Sunday, even Apalit, hindi yung nakapag-Sunday service. Alam ng Diyos that day, dumudugo yung puso ko eh. Kahit gaano kaganda ang mga lugar, mga bahay na nagmamahalan, wala kang pwedeng ipagmalaki. Sa Diyos lang ho talaga tayo magdidepende. Amen po ba? Psalm 27 verse 13, 14, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart for the Lord. And in James 4:8, come near to God and He will come near to you. Kanino ho tayo nakadepende? Nalala ko yung isang word na, alam niyo yung bata, kapag merong gusto. Yung pangungunyapit, that's the right word. Pag aalis yung tatay, yung anak, ahabol, anong gagawin ng anak? Dito ho eh. Di ho ba? Alam niyo yung yayakapin ka ng anak mo sa leg para kahit gusto mong umalis eh, talagang magaling yung mga anak ho natin eh. Isang magandang larawan ho. That every time we're experiencing trouble sa buhay, mangunyapit tayo sa Diyos. Huwag tayo mangunyapit sa kapal ng bulsa at dami ng mga kayamanan po natin. Mabibigo po tayo. Ang Diyos laging nandyan para tulungan tayo. Amen? First Peter 5:7, dito ako magwawakas. Throw your anxiety onto Him because He cares for you. Magwawakas po tayo sa isang simpleng hamon ngayong umaga, mga magulang, mga kapatid. Ang buong buwan pong ito ay lalo tayong bibigyan ng Diyos ng katatagan, ng tibay ng dibdib, tibay ng loob, na anumang bigat ang dumating sa buhay po natin, tinitiyak ko po sa inyo, ang Diyos, sasamahan po niya tayo. Amen po ba? Let's give the best clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah! Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat saglit sa presensya po ng Panginoon. Huling larawan po na ipapakita ko ho sa inyo. Meron po ako napanood na video sa National Geo. Akala ko walang ganito sa Pilipinas, meron daw pala sa Palawan, squirrel. Sa documentary po na yun, masyado ko na-amaze.
Ang sipag pala ng bulilit na to. Alam nila yung season na kailangang mag-ipon ng mga nuts. Yun ang favorite po niya. And yung pong mga nuts na yon umaabot, sabi ng mga gumawa ng research and study, more than 10,000 nuts ang kaya niyang ipunin. Dun sa season na pwede siya mag-ipon. Kinakalat po yan sa mga areas kung saan sila nakatira. Kanya-kanyang hukay, kanya-kanyang tago. Ito yung nakaka-amaze. Yung 10,000 more or less nuts po na yon, na ibinaon po niya at lumipas ang araw, kapag kailangan na po niya, kaya niyang balikan. Di ko alam ano yung taging na ginagawa ho nila. Ano yung strength na meron ang squirrel na ito. At kaya niyang balikan yung lahat ng mga nuts na kanyang ikinalat sa ang lugar man niya ibinaon. Isang magandang simbolo, karakter, marahil. Marami na ho tayo mga word of God na narinig. Amen po ba? Pangako ng Diyos na pilit po nating niyayakap sa bawat araw na kailangan natin ng comfort ng ating Panginoon. Lumipas man ang taon, lumipas man ang araw, hindi natin kailanman malilimutan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Pwede ba nating itaas lang ating mga kamay? Hallelujah! Oh, Jesus! Ikaw ang tunay na dakila. Salamat, Panginoon! Salamat! Thank you, Jesus! Mahal ng tulad ko. Glory, glory! Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo Hallelujah! at ang wagas. Just sing from your heart. Come on. Maging yung mga nasa overflow room. Wala na papantay sa Maniyayakap tayo ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. kataas sa buhay ko. Ito ang aming awit ngayong umaga, Panginoon. Oh, Jesus. Come on, nakataas ang ating mga kamay. And sing. Hallelujah. Diyos ka Oh, Jesus. sa lahat ng oras. Nariyan para sa akin. Sa amin, amigo Jesus, purihin. Oh, Jesus. Dakilain ka sa Hallelujah. Sing. pinagmamahal Yes, Lord Jesus. ka sa amin, aming Oh, hallelujah. sayang para sa amin. Ito ang aming awit ngayong umaga, Panginoon. Hari Oh, hallelujah. ka sa buhay. Yes, sing. Yes, sing. Sa lahat ng panahon. Yes, Lord Jesus. Diyos ka sa Glory. amin. Sa lahat ng Oras. nariyan para sa amin. Thank you, Jesus. Panginoon Jesus, purihin. Hallelujah. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Kinakausap tayo ng Diyos ngayong umaga, mga minamahal kong mga magulang. Anong laban ng buhay na meron po kayo this morning? Ilatag niyo po sa harapan ng Panginoon, maybe family, your health, your business, your job. Ilatag mo sa harapan ng Panginoon. Hindi mo labang mag-isa yan. Sinasamahan ka ng Diyos, sinasamahan ka ng Diyos. Just come to Jesus today. Just come to Jesus. Oh, hallelujah. Come on, just open your heart. Just open your heart. Anong bigat man ang iyong nararanasan ngayong umaga, kasama mo ang Panginoon. Just lift your hands to the Lord this morning. Hallelujah. Kausapin po natin siya ngayong umaga. Kausapin natin siya ngayong umaga. Oh, hallelujah. Come on. Just commune with the Lord, church. Just commune with the Lord. Pinalalakas ka niya.
Pinalalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Glory, 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 glory. Oh, Jesus. Mangunyapit tayo sa Diyos. Mangunyapit tayo sa Diyos ngayong umaga. Oh, Jesus. Glory. Hallelujah. Sa lahat na ako. Ito ang aming awit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nakataas ang ating mga kamay. Hingin natin sa Diyos ang kalakasan po niya ngayong umaga. Hallelujah. Just pray to the Lord this morning. Come on, just pray to the Lord this morning. Hingin mo sa Diyos ang kalakasan ngayong umaga. Panginoon, hiling namin ang kalakasan mo ngayong umaga. Pinalalakas ka ng Diyos. Pinalalakas ka niya ngayong umaga. Maging mga nasa overflow room natin, maging mga nasa Facebook Live this morning, kinakausap ka ng Diyos. Oh, kalakasan po, Panginoon, kalakasan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kausapin ng Panginoon this morning. Just open your heart to the Lord. Just open your heart to Jesus. Just open your heart to Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I just can sense in my heart, napakarami po ang pinalalakas ng precious Holy Spirit. Ngayong umagang ito, the Lord knows, especially the major season that you need Him the most. Alam ng Diyos ang iyong binabata, magulang, kapatid. As you commune with the Lord, allow Him to strengthen you. Sa lahat ng laban, hindi tayo makalaban sa sarili nating lakas. Subalit kapag tinaglay po natin ang lakas na mula sa Panginoon, yun ang katiyakan, magtatagumpay ka, sasamahan ka ng Panginoon. Hallelujah. Keep communing with the Lord Jesus. Keep communing with the Lord Jesus. Allow Him to fill you with His strength. Allow Him to fill your heart with hope. Allow Him to fill you today with His mighty anointing power. You are being filled with His anointing. Ramasande devla diandere deseya. Amen. Keep opening up your heart. Yes, Lord, kumakapit ako sa iyo. Nananangan ako sa iyo, Panginoon. Ikapatandelene masadelebede ba hindi yarama. Thank you, Lord Jesus. Mari po bang sumunod tayo sa isang panalangin ng patuloy nating pagpapahayag ng ating ganap na pagtitiwala sa Panginoon. Tandaan po natin, ang mga laban sa buhay hindi maiiwasan. The book of Job said, man was born in adversity. Imagine, kapapanganak pa lang ng tao, hirap na ang kanyang ina. Kakambal na natin yan sa buhay. Hanggang sa huling yugto ng buhay natin. Imagine a person na naghihingalo, capturing his final breath. Ito'y bahagi ng buhay. Subalit ang Diyos ay nangako ng kanyang pagsama sa lahat ng mga magtitiwala sa Kanya. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagdurusa, mga mabibigat na hamon, ito ay isang napakagandang paalala. Earth is not yet heaven. There is a literal heaven one day na ipinangako ng ating Panginoon. Una tigit sa lahat ay tiyakin mo na ligtas ka. May tamang relasyon ka sa Panginoon. Ikalawa ay matuto tayong lumaban sa laban ng pananampalataya. The key word for today's message is practice. Many times it's so easy to claim anything. Subalit sa panahon ng laban, yon ay magtutulak sa iyo upang i-practice mo ang pag-angkin mo ng pananalig sa ating Panginoon. One of the verses that will remind us and encourage us is Matthew chapter 4, when the Holy Spirit led
Jesus, the Son of God, into the wilderness to be tempted by the devil. Hindi maintindihan ng marami yun. God may allow at times for us to face battles because that is the time that we can exercise our claims of faith. Madaling umangkin. But the Lord wants the devil to be shamed. Gusto ng kaaway mapahiya. Gusto ng Diyos mapahiya ang kaaway. When you practice your faith, when you practice resilience, when you practice reliance, when you practice these things, you grow in the Christian faith. Higit sa lahat, hindi kung gaanong kalaki ang kinakaharap mo. Ang pinaka-importante, patuloy tayong mamangha sa kalakihan ng ating Diyos. Born again or not, makakaranas ng mga pagsubok at laban sa buhay. The only difference, ang mananampalataya ng Panginoong Yesus, alam kung kanino siya kakapit. Sa iyong suliraning kinakaharap, abangan mo ang himala ng ating Panginoon. Magpapakilala siya, siya'y makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah. Yes, Lord. Sumunod nawa tayo sa panalangin ng papahayag ng ating pananalig. Everybody say with me, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa iyong mga banal na salita at paalala na narinig ko ngayong umaga. Oo, aming Diyos, tulungan mo nga ako, Panginoon, na maisakabuhay, ma-practice ang mga pag-angkin ko ng pananampalataya sa spesipikong mga kinakaharap ko sa buhay. Forgive me, Lord, kung minsan ako'y nakakalimot. Salamat po sa paalala sa panahon ng laban. Ang lalabas sa aking bibig ay hindi pagrereklamo sa buhay, kundi pagtitiwala sa Diyos na buhay. Hindi ko gagayahin ang paraan ng mundo. Dinadaan lang sa paglilibang. Nais mo ay ang paglapit namin sa iyo. Hindi ko gagawin ang paraan ng mundo na pagwawala sa buhay. Bagkus ang gagawin ko ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos na buhay. You are changing me, Lord. You're strengthening me. You want me to step in faith. You want me to practice reliance to you. You want me to practice resilience and resistance. Paglaban sa pananampalataya. Through your grace, with you on my side, I confess I am more than a conqueror. Through Christ Jesus, who loved me. I confess, itong laban na ito na aking kinakaharap. I prophesy this early. I have the victory. Through Jesus Christ. If you believe that to be so, give the Lord a mighty hand of praise, because He promised sa lahat ng panahon ay sasamahan Kanya. Sing that part again with all of your heart. Diyos na sa akin sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Come on now, express and sing your praise and magnify Him. Sa lahat ng buhay, Diyos ka sa amin. Oh yes, Lord. Panginoon Jesus, maghari ka. Pagliwanag ka sa buhay ko. I will worship you, Lord. Take time to worship Him this morning. Oh, come on now. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. I know in your heart
You can sense that He's filling you with strength and with power and with anointing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagpapatibay po ninyo ng pananampalataya ng iyong mga tinubos. You are indeed raising up, Lord, an enemy-defeating army. Ang iyong mga mananampalataya ay sinabi niyo pong higit pa sa mapagtagumpay. Hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo na nagmahal sa amin ng gayon na lamang. We will overcome in this life, Lord, primarily for one reason. We have a God who loves us. We have a God na hindi magpapabaya sa amin. Maging matibay ang katotohanan ito sa puso ng iyong mga anak, lalo na sa mga panahong pinakamahigpit ang mga laban sa buhay. Higit na mahigpit ang iyong yakap at ang iyong pag-ibig sa mga nagtitiwala sa iyo. And so today, Lord, seal your words. Your people will practice their faith. Oh, we honor you, Lord. And bless the elements, oh God, that we're going to receive today. The communion elements, ang mga tinapay na simbolo po ng iyong banal na katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago when you gave your life for us as a sacrifice for our salvation, for our redemption, to ensure that we will have eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa magulo, wasak at madilim na mundo, salamat, dumating ang anak ng Diyos upang kami iligtas, upang kami ay baguhin, upang kami kasamahin, at upang kami papagtatagumpayin. Lord God, our victory is anchored on your sacrifice, unworthy as we are. Kaya sa araw na ito, sa aming partisipasyon sa banal na komunyon, with the bread symbolizing the body of the Lord Jesus, and the fruit of the vine, ang saro na simbolo ng iyong banal na dugong nabubos sa krus ng Kalbaryo, upang kami mapatawad, matubos sa lahat ng aming mga kasalanan, at kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. We will be forever grateful, Lord. And as your people are partaking of the elements today, release all the blessings of Calvary. Oh, in an increasing capacity, maranasan ito ng iyong mga anak. Ang mga merong kinakaharap na sakit karamdaman, we pray for healing. We pray for healing because that's your promise. By the stripes of Jesus, we are healed. We will be exercising our faith today, oh God. Yung mga may kinakaharap na huge financial difficulties, sinabi niyo po, siya na totoong mayaman ay naging mahirap upang kami ng mga dukha ay magkaroon ng breakthrough sa kasaganaan. Break all poverty curse, kakulangan at kasalatan, at maranasan ng iyong mga anak ang open heaven blessings of the living God. Yung mga naghahanap ng trabaho upang tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang mga bagong graduates namin, O Diyos, you will give them the favor na makakahanap ng magandang trabaho. You will bless those with businesses. You will bless the work of the hands of your people. You will change our story into a story of victory from a story of defeat. All because of the sacrifice of Jesus Christ. We love you, Lord, and we praise you. This is our faith declaration in Jesus' name. All will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo muna po tayong lahat habang dinidistribute ang mga elements in the spirit of worship. Praise God. Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me.
Praise God. We just want everybody to have the elements. So kung sakali po na meron dito hindi po kayo nabigyan, ipakita sa kamay, and our communion ushers will be there. So I think everybody has their elements na ginagamit po upang ating gunitain. Very important ho itong observance ng Holy Communion. Kasi kapag pinag-aralan natin, ang nagtagubilin dito ay ang Lord Jesus. Walang kwenta ang Holy Communion if you do it ritualistically. You need to operate in faith. Do this in remembrance of me. Galit na galit ang kaaway sa Holy Communion. We have testimonies. During Holy Communion, dun dumadalo yung healing. Kasi inactivate ang faith eh. During Holy Communion, dun nagkaroon ng katiyakan ng answered prayer. Because the victory of the Christian is dependent only on one thing. The sacrifice of Jesus on the cross. Magtatagumpay ka hindi dahil magaling ka. Magtatagumpay ka kasi binayaran ng Panginoong Jesucristo ang tagumpay para sa iyo. So if you can activate your faith in that capacity, you can see the move of God in your life, in your family, in your relationships, in your finances. At makikita mo papaluwang ng papaluwang ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Itaas po nating lahat ang mga tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." On account of what he did, yun ang ibig sabihin. Atin pong kainin ang mga tinapay. Praise God. Itaas din po natin ang mga saro. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Meaning, yung ipinapahayag that you are a beneficiary of all of what Jesus accomplished through his sacrifice on the cross. Holistically, ito ay yung pakikinabangan. Kaya minsan ang tawag dito sa Kapampangan, may kinabang na ka. Being a beneficiary, and it takes faith. Believe that you are a beneficiary of what our Lord Jesus Christ paid for you on the cross of Calvary. Atin pong inumin ng may pasasalamat. Thank you, Lord. As we do activate your faith, thank you. I claim the victory, Lord. I claim my healing. I claim your breakthrough. I claim, Lord, open heaven. I claim hinihipo mo ang aking anak. I claim hinihipo mo ang aking mga loved ones. I claim ikinikilos mong yung kapangyarihan. Everybody stand up and let's worship the Lord. Let's honor him. Let's declare our faith. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Sing that song once again. Oh God, thank you. Hallelujah. Sing that chorus. Oh God, Thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me. Forever my praise will go to sasambay ka namin habang kami nabubuhay. All because of Jesus. Thank you for loving me. No.
of the redeemed people of the Lord say amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. I believe God is opening up a new season in our church. Especially, papalapit na po ang ating JIL 45th anniversary. Gusto ko pong sabihin sa 45 years ng JIL Church, kahit minsan hindi tayo binigo ng ating Diyos. With what you're facing now, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Praise God. Ipakilagay natin sa sentro itong prayer request box. Na born again na ho ang ating prayer box ngayon. So if you notice, we've positioned prayer request boxes pagdating nyo sa grand lobby, and I think meron sa mga overflow spaces. And then before the service ends, kinokolek lahat po ng ilagay dyan at inilalagay sa pinaka main box here, because we are a praying church. We believe that nothing is impossible with God. Only God knows kung ano ang isinusulat po nyo dito. Our faith and prayer is for God to turn these prayer requests into testimonies of His miracle and His faithfulness. Amen? Stretch your hands sa ating pong prayer request box. Panginoon, higit mo pong alam ang kada letra na sinulat dito ng aming mga kapatiran. It's an act of their faith na walang imposible sa aming Diyos. Any prayer petitions that they have placed in those prayer request sheets, Lord, na ngayon ay pinagsama-sama sa prayer request box. Pinagkakaisa po namin ang aming pananampalataya bilang yung mga tinubosa sa a local church of our JIL Church worldwide here in San Fernando. We are agreeing with the faith of your people. Panginoong Diyos, salamat. Maririnig naming magpapatotoo ang mga kapatiran. Matapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. We believe that you're transitioning, Lord, their situation into greater testimonies of your power. We honor you. We believe that you've heard the petitions of your people. Salamat din sa iyong ginawa ngayong araw nito. Bless Pastor Albert who ministered your word to us. And we thank you that the series that is open for this month of August will be a blessing to your people. Your people will be part of the victorious army of the Lord Jesus Christ. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. May the Lord be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. And all will say, Amen and Amen. Good morning po. See you next week, and to God be the glory.